Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang possible na mananalo bukas dito sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Grabe ang nakikita kong eksena laban ng mga kandidata dito sa Miss Universe. At talaga naman grabe din yung excitement na nararamdaman nating lahat dahil ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo ay nagdodominan sa lahat, diba? So talagang nandoon talaga tayo na kinakabahan. Sino nga ba ang mananalo? Sino nga ba ang mag-uuwi ng corona? Okay, so eto na. Grabe. So syempre, kahapon naganap yung preliminary competition mula doon sa evening gown, swimsuit, national costume. Lahat naman sila talaga, masasabi ko, in fairness sa 120 candidates, kung po pwede nga lang sila lahat pumasok sa semifinals, why not? Lahat sila magaling, lahat ginawa nila yung best nila, lahat sila ay nag-present. Isa sa mga nagustuhan ko at bigyan ko ng kudos, etong si Pakistan, dahil grabe yung eksena ni Pakistan kahapon. Yung alam mo yun yung tipong lumabas siya na naka-veil, pagkatapos biglang tinanggal niya yung veil, tapos gusto niya na maging Jesus ba? O ganon. So, grabe. Panalo ang kanyang eksena doon. Yung execution niya doon, winner. So, hindi ko alam kung Kristiyano na nga ba siya or makakabuti ba to sa kanya in the future. But, proud ako sa ipinakita niya na parang kasi syempre walang imposible talaga no pagdating sa Panginoon. Kahit ano pa yung religion na gusto mo, pero iba pa din talaga kapag kumapit ka sa Panginoon, ganon. Naniniwala naman ako na lahat ng religion ay kilala ang Panginoong Jesus, pero iba pa din, syempre, yung amang nasa langit, di ba? So, yun. At naloka ako ng bonggang-bongga doon. And then, of course, sa mga nakikita ko nakikipaglaro dito, syempre nandiyan si Argentina. Si Argentina, isa to sa mga pwedeng maging tinik sa lahat. Kagabi, in fairness kay Argentina, pag tinignan mo siya sa monitor, sobrang ganda niya, di ba? So, mababaliw ka sa kagandahan niya. And then, I like as well etong si Brazil. Gusto ko talaga yung execution ni Brazil from the beginning until end. Lahat ng sinalihan niya talagang winner. So, I love yung execution na ipinakita ni Brazil. Si Chile, hindi ko alam kung magtutuloy-tuloy ba to si Chile. Kasi parang minsan pa-inborder na yung laban niya. Minsan naman umaangat. But sa ipinakita niyang performance kagabi, isa si Chile talaga sa mga pwede mong masabi na wow. And then, of course, Turks and Caicos, isa din to sa mga talagang lumalaban ng bonggang-bongga. Si Guadalupe, yes naman, yes na yes ako kay Guadalupe. At hindi talaga imposible ang eksenang ipinakita ni Guadalupe ay mag-penetrate ng todo-todo. And then, of course, si Puerto Rico. Yes, in fairness kay Puerto Rico, sobrang gumalaw ng bonggang-bongga si Puerto Rico dito at talagang iba ang eksenang ipinakita ni Puerto Rico. So, pagdating naman sa 5, syempre, ito na talaga yung matinding bakbakan. Isa sa mga tinitingnan ko dito, syempre, si Cote d'Ivoire. In fairness naman kay Cote d'Ivoire, talagang malakas ang datingan ni Cote d'Ivoire pagdating sa competition. At grabe ha, isa siya sa mga kinakatakutan ko. Totoo. At saka, yung execution niya kasi hindi mo pwedeng i-underestimate eh. Mayroong ibubuga talaga si bakla at malakas talaga si bakla. Kaya feeling ko si Cote d'Ivoire, ay nako, isa to sa mga dapat mo talagang tignan. And then, of course, hindi rin mawawala sa eksena si Colombia.
Si Colombia, oh my gosh, kinakabahan ako kay Colombia. Dahil si Colombia, ang ganda ng execution niya, ang ganda ng katawan. Talagang pwede mo sabihin, ako si Colombia pwedeng manalong Miss Universe. In fairness naman kay Colombia. At isa siya sa mga nakikita ko na maganda talaga yung ipinapakita sa competition na to. At who knows, di ba? So yon, bukod kay Colombia, syempre, iba din yung atake ni Latina. Nako, si Latina. Sobrang ganda ni Latina. Isa to sa mga nakikita kong matinding kalaban talaga dito sa Miss Universe at pwede din mag-title talaga ng Miss Universe si Latina. Iba ang galing ni Latina kahapon. Sobrang napapawaw ako sa beauty na meron siya. At hindi mo po pwede underestimate yung kakayahan niya na baka mag-penetrate pa to hanggang sa dulo, di ba? So, yun. So, grabe si Latina. Lumalatina ng bonggang-bongga. And then, of course, syempre, Thailand. Yes, si Thailand hindi mawawala sa eksena dahil alam naman natin, di ba, na iba din talaga yung atake ni Thailand. Ay, nako, sobrang pili ko hindi sila papayag na hindi nila makukuha yung corona ng Miss Universe. But, sorry, pero kasi ang tinik kay Thailand ay si Philippines. Yes. After ipakita ni Atisa Manalo yung magandang performance niya yesterday, talagang masasabi ko si Atisa ang tinik sa lahat. Oh, sa totoo lang, si Atisa ang pwede talagang kumain sa kanila ng buhay, di ba? So, yun. So, in fairness kay Atisa, simple ang ipinakita ni Atisa pero elegante. Simple yung galawan pero masasabi ko Reyna. Simple yung atake pero masasabi kong wow, di ba? Ang linis, ang pulido, ang galing ng ginawa ni Atisa Manalo. Ano ba? Oh, universe, di ba? So parang sinasabi talaga dito na I think si Atisa ang magmi-Miss Universe. Ganon. So yun. So I think Vina at saka Thailand at saka Philippines ang pwedeng mag-last two standing. Pwede. Dahil pwede maulit yung nangyari sa Miss Grand. Pero pwede din naman Latina, pwede si Colombia at si Philippines, pwede din si Philippines at saka si Latina. Pero mas nakikita ko na mukhang makikipaglaro ng bonggang-bongga itong si Vina dito sa pambato natin na si Miss Philippines. Tulad nga ng sinabi ko kanina sa vlog ko, kung napanood ninyo yung vlog ko, wag lang nila manipulating yung resulta. I mean, yung wag lang nila iisang tabi si Philippines kasi nakikita nila na parang malakas at lagi na lang Philippines. Hindi ba po pwedeng mag-dominant ang Philippines sa lahat ng pageant? Hindi ba po pwedeng manalo tayo ng Miss Grand tapos manalo tayo ng Miss Universe at manalo tayo ng Miss International? Hindi ba po pwedeng kunin natin ang lahat ng corona ngayong taon na to? So, ibig sabihin pala kapag nananalo na tayo sa ibang pageant, ayaw na nila. Kasi minsan na itong lumabas noon na parang yung sunod-sunod yung pagkakapanalo natin, nakadalawang corona tayo, tapos yung talagang niligwak nila tayo doon sa pageant nila, di ba? Kasi sinasabi nila, lagi daw Philippines, oh, di ba? So, wala tayong magagawa, ganun kalakas yung Philippines wala tayong magagawa na marunong maglaro ang Pilipinas. As I think, ang isa sa mga nakikita ko kasi sa mga kandidata natin kung bakit tayo nagpipenetrate ng bonggang-bongga dahil doon sa tinatawag na kumpiyansa na meron tayo. Maganda ang kumpiyansa ng mga Pilipino lalo na pagdating talaga sa ganitong larangan ng pageant. So, hindi mo matatawaran talaga yung kumpiyansa sa sarili, di ba? Kaya nakikita ko na si Atisa talaga ay pwedeng manalo ng Miss Universe ngayong taon na to. Kaya para sa akin, walang makakahadlang doon sa destiny na meron siya. Di ba? Kung para sa kanya to, para sa kanya to. At walang magagawa ang lahat. So, yun na lang yung iniisip ko. Yung minsan kasi, hindi mo maiiwasan mag-isip na parang ito ba sila Papa Nawat? Ay gusto ba nilang panalunin si Atisa? Ito ba si Papa Nawat? Ay willing ba siyang ibigay uli sa Pilipinas? O ayan si Raul, ano ba? Gusto ba niyang ipanalo ang Philippines uli? Or meron siyang ibang gusto? Ganon.
But at the end of the story, doon tayo pupunta sa mga hurado eh. So mga hurado yesterday, kung iisipin mo, hala, puro Thai ah. Pero naniniwala naman ako sa mga Thailander, hindi sila bias pagdating sa paghuhurado. Parang feeling ko kung nakitaan naman nila talaga ng galing si Atisa, pwede nilang ipanalo si Atisa. At wala akong nakikitang mali doon. Pero nandoon ako sa part na kaila Andrea Mesa at saka kay Natalie, doon ako medyo parang napapa-question kasi hindi ko alam. Kasi ang alam naman natin ng Latina may pagka-bitter sa Pilipinas, lalo na kapag Mexico, di ba? So, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak nila at ano ang pwede nilang gawin sa resulta ng competition. So, nandoon ako sa part na, oo, may laban tayo. Naniniwala ako na kaya natin mag-penetrate ng bonggang-bongga. Pero ang hindi ko pinagkakatiwalaan, yung mga tumatakbo sa utak ng ibang kandidata. Kasi isang click lang nila dyan eh, pwedeng mawala sa atin, di ba? So, doon ako na-wonder. Ayun yung iniisip ko na parang sana wag naman nila isabotage ang nakita nilang performance na magaling dito kay Atisa. Sana ibigay nila yung best, di ba? So, looking forward ako na sana ganun ang mangyari. Sana walang mekos-mekos. Sana fair sila sa lahat. Kasi syempre kung nag-effort si Atisa at magagawa niya yung best niya talaga, eh walang dapat pagdudahan, di ba? So yun, so kaya good luck sa mga lumalaban at good luck syempre lalo na sa pambato natin na si Maria Atisa Manalo at sana matagumpayan natin ang maiuwi ang corona ng Miss Universe. So looking forward talaga ako dyan. At tignan natin, di ba? So, sa ngayon, ang final hot picks ko, ang winner ko ay si Maria Atisa Manalo, Philippines. Yes, siya ang aking final hot picks. At siya yung nakikita ko na dapat putungan ng corona ng Miss Universe. Hindi lang dahil sa maganda ang performance niya kagabi, kundi deserve ni Atisa Manalo ang corona ng Miss Universe. At dahil sa destiny ito para sa kanya, kaya siya ang mananalo. So, yun. Ayun yung nakikita ko. Kasi ang tagal na din itong hinintay ni Atisa at inilaban sa buhay niya. At ngayon, nandito na siya. Bakit pa niya pakakawalan? So, go, go, go at 555 for the crown. Diba? So, yun. So, happy ako at masaya ako sa lahat ng candidates. At kung hindi man papala rin si Atisa, sana ang tingin ko, ang minimum na mararating ni Atisa ay top 5. Minimum yon. Ang maximum niya ay winner. So, sabi ko nga, kahit maka-top 5 lang si Atisa, happy na ako. Pero, syempre, kung talaga namang ibibigay ni Atisa ang lahat ng makakaya niya, kaya niyang ilaban ang Pilipinas hanggang sa corona, why not? Diba? So, hindi imposible. Kaya magtiwala lang tayo. And I hope na sana maging fair yun lahat. Yung iba sinasabi na ako, mukhang delikado si Atisa dito, baka gawin lang nilang top 10. But ako, I need more. So, sabi ko nga, maximum na performance ni Atisa kahapon na maximum doon sa ipinakita niya winner. So, yon. Kaya, good luck and let's see kung ano nga ba ang magiging kapalaran dito ni Atisa at kung ano nga ba ang makikita natin na ipapasabog pa niya bukas. So, syempre, tiwala sa itaas. And for me, Atisa Manalo is truly number 1. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.